Opo, isang magandang umaga sa ating lahat. Sige po, tayo po yung magsitayo sa umagang ito. Bago po tayo mag-start, okay lang po ba na batiin po natin yung mga kasama natin dito sa church? Sige po, kawayan po natin, kamustahin po natin, lalo na po yung mga ngayon po natin nakita. Tapos po, yung mga papunta pa po dito, nawa po ay maayos po sila makarating sa lugar na ito. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pagpupuri at samba sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kasi isang maikling panalangin. Panginoon, name, Lord, at patuloy nga po patuloy nga din po na humingi kami magpapasalamat sa lahat ng ginawa po ni Lord God. And ingatan niyo din po yung aming mga kasama po Lord God, na pupunta dito sa lugar ito. Patuloy nga po na magkaroon po kami ng joy as we worship and sama-sama po magsasamba sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy po namin kayong tinataas, pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po. Tayo po ay magpupurit, magpapasalamat sa ating Panginoon for this morning. Tayo po ay umawit. Sige po. Here I am, I've come to find you. Here I am, to see your grace, to bring to you an offering. I have asked myself one thing, how can I do anything but You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything, I want my life to praise you. Here I am, I've come to thank you. Yes, God. Here I am, a life you change. Because you gave your life for me. You crucified your son for me. How can I do anything but praise? I praise. Come on, church, let's sing. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything, I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything, I want my life to praise you. Come on, church, let's sing. You are God. You are God. You are Lord. You are all I'm living for.
Let's sing. You are God. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. For the last time, let's sing. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. 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 Yes, God. We praise you and we worship you, Lord God, this morning. Yes, God. Patuloy po tayo manatili sa presensya ng ating Panginoon and as we worship and adore His name. Every knee will bow and every tongue confess Jesus. Oh, glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever. All praise to you alone. Every eye. Every eye will see. Every heart will know
forever, forever. All praise and all praise to you alone, to you. All glory, all glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever, all praise and all praise to you alone. 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 Yes, God. Yeah. To you alone, glory and honor. All the highest adoration, praises and glory to you alone, my God and Savior, Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Amen.
fellowship as believers, in fellowship with you, our Lord. Salamat dahil alam namin patuloy kang nangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa bawat sitwasyon at desisyon ng aming pagkilos, paggalaw, at pagganap ng mga tungkulin, Panginoon, alam namin ikaw ang pamantayang ibig mong aming tingnan. Ibig mong aming bigyan ng tunay na pagpapahalaga. At sa pamamagitan ng aming pagsama-sama ngayon, kasama ka. Patuloy kang mangungusap, patuloy kang magpapahayag, patuloy kang magtuturo at magtutuwid sa amin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Purihin ng Diyos. Kayo po'y makakaupo na. So ngayon pong umaga, magtutuloy tayo sa ating pag-aaral mula doon sa Philippians na ibinahagi ng ating guest speaker na si Kuya Ricky, Pastor Ricky, noong ating January 7 meeting o Sunday Fellowship. Napahayag ni Pastor RJ yung unang bahagi na sa chapter 1 ng Philippians din, in-expound yan, in-expose niyang maigi patungkol sa continuity, paano tayo magpapatuloy. Sino po ba yung gusto magpatuloy? O yung ibig na natin mag-quit? May mga pagkakataon pong ganon ang lahat sa atin. Pero patuloy tayong dapat na makipag-ugnay sa Diyos dahil ang gusto ng Diyos, tayo ay magpatuloy. So tingnan natin ang mga bagay patungkol naman sa pangalawang bahagi. Tayo ngayon ay mag-uusap sa second chapter ng Philippians. Ito po yung binubuo ang 30 tama nga po ba? 30 verses. At ito po ay nagpapakita kung paano, sabi doon sa ating main na bahagi ng chapter 2, halimbawa ni Kristo. At pagkatapos noon, mga ulirang anak ng Diyos. At pinapakita rito paano yung prinsipyo ng Diyos at paano ito isa sa buhay, katulad ng karaniwang ginagawa ni Apostol Pablo pagka siya ay nagtuturo o sumusulat. He states the principle and thereafter he gives the basic examples. Dito sa pagkakataon ito, hindi lamang siya, kundi si Timoteo at saka si Epaphroditus ang binibigay niyang example. So ang pag-uusapan natin ngayon, katulad ng nabanggit dyan, ay connections relating with others. Tayo bilang human being ay social being. Tayo ay hindi pa pwedeng mamuhay na hiwalay sa iba. Bilang mga anak ng Diyos, hindi rin tayo tunay na mamumuhay ayon sa nais at kalooban ng Diyos unless we are fully and continuously connected with Him. Tingnan natin yung ilang definitions. Ano po? Sabi rito, ang connection ay noun, a relationship to which a person or thing is linked or associated with something else. So, ito yung relasyon kung saan ang isang tao o bagay ay inuugnay sa tao o isang bagay. Yan po yung tinatawag na connection. Kung titingnan natin, relationship with others, yun daw din yung connection. Yung relate ay to make or show a connection between, be casually connected, to be connected by blood or marriage. So may mga iba't ibang pamamaraan for us to be connected, to be related or to be related to one another. Sabi doon, to have reference to or concern and to feel sympathy or identify with. So, sinasabi natin kanina, tayo ay mga people who are to relate with one another. Pero we cannot really relate righteously, o sabihin natin, in God's plan and purpose unless we relate with God. Ang general, sabihin natin, diagnosis ng mga taong ayaw makipag-ugnay ng tama sa kapwa, may problema sila sa kaugnayan sa Diyos.
Kahit sila po'y abalang-abala sa paglilingkod, busy sa discipleship, kabisado ang maraming Bible verse, pero yung reflection ng kanilang buhay patungkol sa connection sa iba, it actually signifies their problem in their relationship with God. Sabi nito, connectivity, nagkakaroon ng sabihin natin, pag-identify sa ating buhay. We are supposed to be God's children. Our identity is a child of God. But you cannot really be a child of God unless you are connected to the Father. Malala, sinasabi natin yung identity natin, pero we are not really connected, relating, o kaya tunay pong namumuhay sa kaugnayan sa Diyos. So, kung titingnan natin sa pagkakataong ito, meron tatlo tayong bahagi. We will not really expound or really do a verse-by-verse assessment of Philippians chapter 2, but we'll look at the design of God for connection. May disenyo ang Diyos. Ginawa niya yung disenyong tayo makakonect sa Kanya at tayo makakonect sa iba. We will also talk about the believer's decision. Dapat doon sa design ng Diyos, manampalataya tayo, magpasakop tayo sa design niya, and that's a decision that all of us has to make. Meron tayong choice not to do His will. We can know His will. Pwedeng alam natin yung kalooban niya. Kilala mo siya dito sa Biblia, pero you're not doing your will, or you're not doing His will because basically you have not decided to do so. Ang katunayan, pag-uusap natin mamaya, huwag niyong kalimutan, it's only the Spirit of God that leads you to this decision. It's your connectivity with Him based on His design. Pangatlo, believer's discipline. So meron tayong, may plano ang Diyos, meron tayong bahagi sa planong yon, may decision tayong dapat gawin, pero kailangan tayong lumakad in discipline. Tingnan natin yung God's design. We are to connect with God. Importante, yan yung plano niya. Doon sa paraiso, pinalak ng Diyos sa unang mga magulang, sa unang creation na talagang they will be fully connected, understanding each other well, submitted yung mga tao dapat dun sa plano ng Diyos, yung design ng Diyos, but they failed, they fall, or they fell dahil sa kanilang katigasan ng ulo at hangaring maging katulad ng Diyos. Pride, yun po yung unang kasalanan na nakita natin. At mamaya, kabaliktaran nun ang ating makikitang dapat nating isabuhay. But basically, banggitin ko na, it's humility. We are to connect with others. Ang challenge sa atin, maraming pagkakataon, disconnected tayo. Akala natin kilos tayo ng kilos ayon sa kalooban ng Diyos. Wala pala tayo sa plug. O yung palang plug natin, hindi nakakonekta dun sa outlet ng Diyos. Akala natin, nagsasurf tayo sa internet, pagkatapos makikita natin, may pula doon sa connectivity. We have really reached the point that we were disconnected. At akala natin, we can do the will of God when we are disconnected with Him. Hindi po natin magagawa yun. Importante pong maunawaan natin, really God designed a full connection. Hindi po yung parang yung nabalatang kordon ng cellphone, marami pong maliliit na strand ng wire doon, pagkatapos may mga nakalas ng strand, naputol lang strand, at mapapansin nyo, nagsisimula yung tinatawag na, sabihin natin, yung sa ano nga po ba ang tawag doon sa yung connection na nag-turn loose tapos nag-spark na, at pagkatapos noon masusunog at aamoy at masusunog yung wire. We cannot continue to be disconnected with God and expect our lives to be doing what is right in the eyes of God.
So God's design. So sabi po doon sa verses 1 and 2 ng ating Philippians chapter 2, so if there is any encouragement in Christ, any comfort, any comfort, malabo sa akin, from love, nadali lang po. Oh, sorry. Any comfort in love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Sa Tagalog, ang sabi po, kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korintan na nagkakaroon ng pag-aaway, una nung dalawang babaeng binanggit din nung nakaraan, hindi naman sila katulad ng Corinthian church na nagkaroon na ng division. Ito'y nagsisimula pa lamang dahil may pag-aaway na naganap o nagaganap. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, ni Pablo, may disenyo ang Diyos at ito yung disenyo niya na kayo ay sa pamamagitan ng inyong kaugnayan kay Kristo, meron dapat kayong kaaliwan sa pag-ibig. There is consolation in His love. Yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa inyo dahil sa Kanyang pinakitang pagmamahal at pag-ibig sa krus sa Kalbaryo, dapat tayo ay may kaaliwan doon. May mga conflict that should be happening in life. At tuloy-tuloy ito, sabi nga ni Kuya Ricky, mag-ingat kayo kasi patuloy pa yung mga conflicts na mangyayari. Patuloy pa yung mga sufferings that will be happening. Pero merong pag-ibig ng ipinahayag ang Panginoon dahil sa kanyang pinakitang pagkakapako sa krus, pagbibigay ng kanyang sarili at pagbibigay ng Ama sa kanya upang siya yung maging dahilan ng redemption ng bawat isa. Sabi may disenyo din, hindi lamang yung pagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo, yung disenyo ng Diyos na ginawa niya immediately after Adam and Eve failed in their responsibility to submit fully to God, pinatakbo niya na yung plano ng redemption. At doon, naganap nga ang bagay na ito doon sa krus sa Kalbaryo. Pero ang sabi doon, kung mayroong anumang pakikiisa sa Espiritu, interest ng Panginoon na tulungan tayo, kaya binigay niya yung Espiritu as part of His design to continue to relate with us and for us to be relating with others. Sabi din dito, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin niyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng ganyang pag-iisip. Mentors are designed to consider joyfully yung pong growth ng kanyang mga nasasakupan. Natutuwa at nagkakaroon ng kagalakan ng Diyos, yung kanyang delight ay naroon kung tayo lumalakad ayon sa kanyang kalooban. At tandaan nyo, siya'y namumuhi sa kasalanan, pero hindi mo maalis yung kasalanan sa tao. Hindi mo maihiwalay sila doon. At dahil doon, kung magpapatuloy sa kasalanan ng taong yon, yung design of God will be to judge or to give the wrath of God to that person. Ang design niya magmahal, umibig, magpatawad, pero sa nagtutuloy-tuloy, the design is not joy, but pero ang sabi natin, there will be wrath. So, sabi doon, hinahangad ni Apostol Pablo na yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin, unite us to Him and to others. Tingnan natin ito yung unang bahagi. Ito yung sa chapter 1, verses 27 and 28.
Basahin ko na lamang sa Tagalog. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ng Diyos o ni Kristo, na kahit kayo ay dumating na kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang spirito na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. It's the design of God na tayo ay mabuhay ayon sa kanyang kalooban. The gospel of Christ brings us fearless unity. It's the desire of God to unite us in love in Christ Jesus. Pero mangyayari ito dahil ang mga anak ng Diyos will continue to be, sabi dito, ay walang takot. Sabi rito sa Ingles, and not frightened in anything by your opponents. So, ang una nating opponent at ating flesh, dun sa ating mga fleshly desires. Pero ang design ng Diyos, bigyan tayo ng kakayanan, kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng laban na ginagawa o yung away o pakikipaglaban natin doon sa ating laman, na pagka bumitaw tayo sa pakikipaglaban sa ating laman, then Satan could really be in control of our lives. Hinahanap ni Satanas na tayo bumitaw sa ating pagkakaroon ng sitwasyong na pagtatagumpayan ng ating laman. But God has made that a design through His gospel. Dahil ang ating Panginoon sa Kristo ay nagbahagi na ng kanyang buhay, binahagi din niya yung banal na Espiritu upang mapagtagumpayan natin ang laban sa buhay na ito. Maganda rin tingnan itong design ng Diyos sa 1 Corinthians 12 o 13 verses 11 to 14. Sa Tagalog, babasahin ko rin, sa katapus-tapusan mga kapatid, magalak kayo, isaayos ninyo ang mga bagay-bagay, palakasin ninyo ang isa't isa, magkaisa kayo ng pag-iisip, mamuhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay mapapasa inyo. Magbatian ng isa ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga banal, ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Kung titingnan natin dito sa verses na ito, pinakita yung triune God. Ano po? Sabi natin, Christ, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit. Tandaan natin, the triune God is an example and a model for our unity. Hindi sila nagkaroon ng di pagkakaunawan. They were working towards a specific goal as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So kung titingnan natin, ang disenyo ng Diyos simula't simula when He created the universe is to be in unity with yung unity ng Trinity. So kung titingnan natin dito sa creation, sabi doon, in the beginning, God. Kung pagsasaliksikin natin, yung God na yan is plural. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa. Ano po? In person. Pero sabi rito, created singular. So, isang hindi nag-iisa, ginawa ang iisang bagay. So, ganun din inulit yung bagay nito. Then God said, let us make man in our image, after our likeness. So God, yun na naman, plural na Elohim, created man in His image. The image of God, Elohim, and created him, yan din po yung created kanina na singular, male and female, He created them. So, kung titingnan natin dito, tunay pong
Ang hangad ng Diyos ay pagkakaisa ng Trinity. Ang hangad ng Diyos sa tao, pakikiisa sa kanila, the triune God, at pakikiisa natin sa bawat isa. So, disenyo po ng Diyos na tayo'y magkaisa. Disenyo ng Diyos na tayo'y mag-unite. Disenyo ng Diyos na hindi tayo magkawatak-watak. Sino po ang nag-iisip na humiwalay? Sino yung nag-iisip na maging kabahagi ng pagkakawatak-watak? Alam ko sa simbahang ito, walang ganon. Meron po bang ganon na nag-iisip ng pagkakawatak-watak? Lumalabang ka sa plano ng Diyos. You are directly in disagreement with God when you disunite, when you are feeling that you can do it by yourself, not in unity with God, and especially the representative of His sons dito sa earth, katulad na ikaw na isang anak ng Diyos, kung ikaw ay nagde-disunite o hindi ka naghahangad ng pagkakaisa doon sa mga taong pinahayag ng Diyos na ikaw ay kasama nila. Tingnan naman natin sa believer's decision. Tingnan natin yung mga susunod na verses 3 and 4 and eventually yung pong example ng ating Panginoon sa 6 to 8 later. So, basahin ko po sa Tagalog. Huwag ninyong gawin ng anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. We have to make a decision. Yes, we are God's sons and daughters. And the model of humanity that God has designed for His purpose is the man, Jesus. Siya yung nagkatawang tao. Siya yung nagkatawang tao pang makita natin yung modelo ng pagiging tao sa mundong ito. Hindi yung modelong nakikita natin sa ating sarili o yung modelong nakikita natin sa iba. Yung mga pangit na modelo. Ang modelong dapat pamantayan, yan yung plano ng Diyos at design, ay yung modelo ni Kristo. And we need to decide to really sink into that model. Really be part of Christ. Kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, you have decided to make that first step. But you need to grow in the image and likeness of God. It's a decision that you would have to make. So, makikita natin, sabi doon, ang desisyon ko, hindi mapalisahan. Ang desisyon ko ay hindi mauna yung aking sariling ambisyon. Siyempre, yung design ng Diyos, yun yung ating desisyon. Ang design ng Diyos, siya ang mangunguna, hindi tayo mangunguna laban sa Kanya. Sabi din dito, sabi doon, do nothing from selfish ambition or conceit. O sabi doon, pagmamataas. Alam niyo po ang solusyon para magkaroon ng unity. May desisyon tayo dapat na maging mapagkumbaba. That's the decision that we have been given by God through His Son. Yung modelo ni Jesu Cristo, humility. Hindi pagmamataas. Hindi pagpapaligsahan. Hindi pagpapagalingan. Ako ang tama kaysa sa Kanya. Ako ang mas matuwid kaysa sa Kanya. Ang modelo ng Diyos, pagpapakumbaba. Sabi dito, kung di sa kababaan, ituring mo na ang iba ay higit
na mabuti kaysa iyong sarili. Ano ang unang step in your decision to really follow God, submit to Him? The first step ay talagang kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero liban doon, ano yung susunod? Paano ka mamumuhay ng tunay na nagpapasakop kay Kristo o nagpapasakop sa Diyos? Then live a life just like Jesus. At makikita natin itong buhay niyang isinabuhay sa mga susunod na verses. Pinahalagahan niya ang tao kaysa sa kanyang sarili. Pinahalagahan niya ang pagkakaisa nila o niya sa Ama kaysa yung gusto niyang mangyari. Pinahalagahan niya na yung kanyang misyon sa lupang ito na magdadala sa salvation sa buong sangsinukob, pinahalaga niya at ano ang kanyang ginawa. Sabi rito sa verses 6 to 8 ang mga salitang ito. Sa Tagalog, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan. Itong problema, minsan, dahil ako'y pastor na, ayokong matutulig sa aking maling ginagawa. Minsan dahil ako'y discipleship group leader, iniisip ko kung tama sa bawat pagkakataon. Pero itong napakaganda sa hinuturo sa modelo ng ating Panginoong Kristo. Who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Sabi roon sa Tagalog, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. This is a statement He is saying as a human being. Alam naman natin, sabi din doon sa sumunod, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Sa Tagalog, kung hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na maging katulad ng tao. Pagka tiningnan natin tong tinatawag na kenosis or emptied Himself, ang ibig sabihin po nito, hindi siya nawala o hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Hindi nawala yung equality with God niya. Pero nung siya'y narito sa lupa, He let go the privileges. He let go all His rights. And tinatawag nating mga dapat natatanggap ng isang Diyos. Pero bakit tayo bilang mga mananampalataya, pinaglalaban natin madalas yung ating karapatan? Sa halip na tayo magpakumbaba at ipasakop sa Diyos ang mga bagay patungkol sa ating mga kamalian at karukhaan ng puso. Sabi po rin dito, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Are we willing to sacrifice? Sabi po rito, humility is a result of obedience. Is a result of obedience to God. So, pride, yan po yung kalaban ng humility, katulad na nabanggit ko kanina, is an affront, is a direct rebellion against God. Pagka ganun ng tao, makikita natin, maunawaan natin, ipanalangin natin siya. Kasi obviously, he is not at this time connected with God. His decision or her decision turns against sa pagkilos at paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. So, manampalataya tayong may design ng Diyos sa ating buhay. Tayo'y binigyan ng tunay pong kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap kay Jesucristo. Tayo'y binibigyan ng lakas ng Espiritu Santo para mangyari ang kalooban niya. But we need to make a decision.
to really live according to the plan and purpose of God. Tingnan natin tong verse 5. Ito yung mga salitang naroroon. Sabi roon, have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus. Yung mind of humility, yung mind of unity, the design of God is in Jesus. At yun yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Pilipos. Have this mind. Kunin nyo. Isabuhay ninyo yung kaisipang ito. Sabi sa NIV version, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sino yung gustong magkaroon ng same mindset? Just like Christ Jesus. Gusto natin yun kasi yun yung design ng Diyos. Pagka po tiningnan natin yung pong manual ng anumang mga magagaling na electronic equipment, nandun yung nasa loob yung design ng equipment na ito. Mababasa natin yung design ng Diyos dito sa ating buhay. Hindi lang natin babasahin, pagkatapos wala na. Madalas nga sa atin, pagka tayo nakakuha ng cellphone, sino po nagbasa ng manual ng cellphone bago yung ginamit? Taas ang kamay. Aba, merong isa na nagbasa ng manual. Ang kalimitang ginagawa natin, trial and error. Naiinip tayo magbasa ng makapal na manual o ngayon wala ng manual. Sa internet, mababa yung babasahin doon. Pero ang katunayan, we need to design to learn more about how we should live. Kasi kung hindi natin alam yung dahilan bakit tayo nabubuhay, ano ang dapat nating kilos sa buhay, at hindi natin dinesisyon na yun yung ating magiging buhay, then we will always be away from God. Gumagawa ng lahat ng mga bagay patungkol sa pananampalataya, pero walang tunay na pananampalataya sa Diyos. So, sabi dito sa isa pang version, sa CSB version, adopt the same attitude as that of Christ. Yung po bang sitwasyong pagka kayo nagulat? Ano yung reaction? Siyempre, ay, yung iba ganon. Yung iba, ay, nagsasabi ng masamang salita. Ano po? O nagsasabi ng ari ng lalaki o babae. Meron pong mga ganon eh. Yun yung kanilang reaction pag gulat. Ano po? Pero yung Kristiyano, pagka ginulat mo, ano dapat ang kanyang reaction? Minura mo siya, mumura din siya, gaganti rin siya. Malaki po yung dapat maliwanag na sa ating isip. Ito po yung marahil sabi niyo, bakit si pastor ay para bang mahinahan parati? Hindi po madalas yun. Lalo na pagka nagkakausap kami ni Ate Meloy, meron kaming mga pag-aaway, meron kaming mga di pagkakaunawaan. Pero yung nakikita niyo sa akin, pagka po kasi inisip ko na una kong patotoo ay yung aking response pagka ako'y sinabihan ng mura, pinagalitan, sinaktan. Pero minsan hindi ko po nagagawa din. Ito, ang aking response, katulad dapat ng response ni Kristo. Kaya, I would always, pagka po may problema, may sitwasyong mabigat, iniisip ko na yung blessing ng Diyos, pero nasa isip ko rin yung worst situation that may happen. Lalo tigit pagka nung nasa opisina ako. Dahil intense po yung sitwasyon sa opisina, makakausap mo yung mga tao sa union, makakausap mo yung pangulo, makakausap mo yung mga tao, misay palamura, palagalit. Paano ang aking magiging tugon? Sabi rito, adopt the same attitude as that of Christ. Sabi din sa net version, you should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. So ano yung attitude niya? Nagmamahal. Umuunawa. Nagko-correct, pero nagpapakorek. That's a decision we need to make. Dapat nasa isip na natin yon para pagka dumating ang sitwasyon, we will be acting according to what we have planted
in our mind through the Word of God. So, malaking bagay po yung decision natin. Una, design ng Diyos na tayo'y kanyang maging anak sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Design ng Diyos na tayo'y maglumago at maging complete at magkaroon ng tunay na image and likeness of nyo, maging sa pagnanais at paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang taong yun, nagkakaroon ng pagpapaalala si Pablo dahil mula sa di pagkakaunawa ng iba, nagkakaroon ng pagkakampi-kampi. Ang desisyon dapat ng tao manindigan sa katotohanan, hindi manindigan sa sinuman. Kasi wala namang perfect. Lahat tayo broken, lahat tayo nagkakamali. Manindigan sa Panginoon at mula doon, magtuwiran tayo ng bawat isa. That's a decision that we have to make. Sabi doon, work out your own salvation. Tandaan natin yung Pilipos o yung Philippian church, believers na sila. Hindi na sinasabing work for your salvation. I-work out yung salvation. Ibig sabihin nun, talagang ito'y training, not just trying. Pagsikapan natin. It's a continuous act of really setting our minds and our whole being according to the Word of God. That's your decision. That should be my decision. Yun yung aking dapat na decision. At sabi dito, with fear and trembling. So, kung titingnan natin, it means that we have been given the salvation by God. But we can really be assured that that salvation will continue to grow in us if we live the life that God has wanted us to live. Dahil sinabi mong nagkaroon ka na ng kaligtasan, pero yung buhay mo taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos, then you are not really sacrificing based on a decision to really live a life worthy of your calling as a Christian. Pero maganda yung verse 13 kasi design din pala ito pero may decision tayo patungkol dito. Dapat tanggapin natin ito. Ano po yung verse 13? Sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. God is at work. If we submit to Him. Sabi rito, God is at work both to will and to work. Sabi rin sa Tagalog, maging sa pagnanais. Bibigyan niya tayo ng pagnanais katulad ng pagnanais niya. Our desire will be not our fleshly desire, but the desire of God. But we need to make a decision about that. Sabi din dito, at paggawa para sa kanyang mabubuting kalooban. God is at work both to will, para sa atin, and for us to work or act according to His plan and purpose. So, yung desisyong ating pagpapasakop sa Diyos, kasama po niyan yung blessing of His will and the capacity to do His will. Yun po yung pinapahayag ng salita ng Diyos. At panghuli, believers' discipline. Tingnan muna natin sa verses 3 and 4. Pareho din siya ng design ng Diyos. Pareho din siya dapat ng desisyon natin patungkol sa hangarin ng Diyos sa ating buhay. Pero malaking bagay, tingnan natin ito bilang ating pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Sabi natin, this is God's plan, this is God's design. We need to make a decision about this. Binanggit at pinag-usapan na natin yung ilang bahagi. Pero basahin natin dito sa mga sumusunod. Simula sa verse 14. So, sabi ng Diyos,
nakipag-ugnay tayo sa Kanya. That's the design. Magpasakop tayo sa banal na kalooban ni Jesus sa ating buhay and be just like Him. To know Him, to do what He did, to, ano pa po yun and to make Him known. Yung isa, ano pa yung isa? Opo, to do what He did, to know Him, ano pa po yung sumunod? To become like Him. Yan nga po yung image and likeness of Christ. So, sabi po rito, sa babasahin ko na lang sa Tagalog, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagbulong-bulong at pagtatalo. Ano po? Upang kayo'y maging walang sala at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama. Nasa gitna niya'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Ni hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya. Ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa gayon ding paraan, ako'y natutuwa at nakikigalak sa akin. So, kung titingnan natin, we need to really moment by moment make the decision and moment by moment act sacrificially on that decision to live by the design of God in our lives. Ang sabi rito ay, huwag daw tayong gumawa ng mga bagay in grumbling or disputing. Yung pagtatalo, yung pagbubulong o kaya paggawa ng mga pagmamaktol sa inyong kalooban, pero minsan yung pagmamaktol niyo sa inyong kalooban, pinaririnig niyo nga sa iba eh. Yung inyong, nagmamaktol kayo sa inyong kalooban, pero pinaririnig niyo, nagmamaktol din kayo doon sa taong nakakarinig. Ano po? Yan po yung nangyari sa mga Israelita, grumbling, complaining always, kaya po sila hindi po nakarating doon sa lupang pangako. So tingnan natin yung susunod. Ito naman yung modelo ni Timoteo at ni sinasawag na si Epaphroditus. So, tingnan natin ito. Sabi rito, hindi ko nababasahin ang kabuuan. Kung titingnan natin, parang plano ito for travels ni Timoteo at saka Epaphroditus. So, pero tingnan natin, anong connection nito doon sinasabing, dapat magkaroon kayo ng kaisipan katulad ni Kristo. Kailangan kayo maglingkod katulad ni Kristo. Kailangan kayo maging servant, merong servant spirit na katulad ni Kristo. Yun yung design ng Diyos sa mga tao para sila ay patuloy na magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. So tingnan natin ngayon dito. So sabi dito, si Timoteo sabi niya, he is genuinely concerned for your welfare. His interest is not the main thing. It's the interest of others. So, kung titingnan natin, pinapakita dito ni Apostol Pablo na itong mga na-mentor ko, yung interest nila, hindi interest nila, kundi para sa interest ng iba. Ano pa yung sabi doon? So, for they seek their own interest. Ito yung kabaliktaran dun sa mga taong nagsisik ng welfare nila kaysa welfare ng iba. They seek their own interest and not of those in Christ. Pero sabi dito, si Timothy ay may proven word. So, siya'y kabahagi sa pagpapahayag ng gospel. So, kung paanong si Pablo ay nagturo, si Timoteo nagturo rin upang ipahayag hindi lang yung gospel truth, kundi isa buhay yung gospel life. Sabi dito, I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me, and I trust in the Lord shortly
I myself will come to you. So, binabanggit niya si Timoteo as a model of Christ-likeness, having not his own interest, but the interest of others. So, tingnan naman natin si Epaphroditus. Sino ba ang magbibigay ng pangalan sa kanilang anak na Epaphroditus? Ano po? So, wala po daw, pero maganda yung ugali niya. Pangit yung kanyang pangalan sa pandinig, pero napakaganda ng kanyang ugali. Ano po? Sabi dito, so, hindi ko na rin babasahin ang kabuuan, pero sabi niya dito, brother, fellow worker, and fellow soldier. So, ibig sabihin yan, katuwang ni Pablo, katuwang din ni Timoteo, katuwang una sa lahat ni Kristo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi rito, he ministered to my need, not to his own interest, but to my need, to the need of others. Ano po? For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. So, meron siyang karamdaman, pero ang kanyang pangamba pa, kayo'y nangangamba, kayo'y nag-aalala sa aking karamdaman. His mind is in unity with the people. His mind is in humble acceptance of the fact that he is a God's servant, a bringer of his word, and a person who would live a life of the gospel. Pero sabi dito, not only on him, but on me also, nagkaroon ng mercy ang Diyos. So, kung titingnan natin, these are two examples ng taong dahil sa kanilang pagpapakumbaba, dahil sa kanilang di pagyayabang, yung kanilang hindi hangaring magkahiwa-hiwalay, nagkaroon ng tunay na pagkakaisa ang mga mananampalataya sa panahong iyon. Sabi pa po ron dito, I am more eager, kaya't higit akong masigasig na suguin siya upang pakitang muli sa kanya, kayo'y magalak at mabawasan ang aking kalungkutan. So, he is supposed to be used by God to be brought doon po sa kaugnayan ng Diyos. So, tuloy po natin sa ating pangwakas o sa ating conclusion. Sabi dito po sa ating conclusion, God is a God of connections, relationships. It is God's design for man to connect with Him and with others. Pangalawa, connectivity with God require a moment-by-moment decision to obey. Tunay pong kailangan ng bawat sandaling desisyon para sumunod. Dahil kung hindi po gagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, kahit tayo magdesisyon ng iilan, palpak yung ating desisyon. Magiging mali yung ating mga aksyon. Living a disciplined life required dying to self, without which we cannot obey and be humble. Without humility, there can be no connection and thus no unity. Yun po yung ibig sabihin. Wala pong unity. No unity. The challenge, ito po yung ating challenge sa bawat isa. God did everything to restore the connection, relationship that was lost because of the fall of man. What is your response? Kumuha po ako sa Romans 12:1 at saka Ephesians 5:2 bilang challenge sa bawat isa sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, sabi po niya, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na iyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ang challenge sa atin, for us to really be living based on the design of God, we really need to offer our life in full submission to God for it to be made holy. Yung mga bahagi ng salita ng Diyos nagpapahayag na tayo'y banal na
Pero we need to continue to really work out and make this really manifest in our lives. Huwag nating labanan, bagkus panindigan natin yung sinabi ng salita ng Diyos. Huwag nating sabihin, hindi natin kaya. Dahil tayo'y tao lamang. Hindi na po tayo tao lamang, tayo'y anak ng Diyos at may plano siya ng tagumpay sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Sa Ephesians 5, ito po sa Tagalog, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Yung kanyang mga iutos ay hindi pabigat, ito'y pagkakataon at pamamaraan upang tayo makarating. Una dito sa pagkakataong ito sa lupa, sa sitwasyong tayo'y patuloy na kinakaugnay ng Panginoon. Tayo'y lumalakad ayon sa kanyang hangarin sa ating buhay. Tayo kumikilos para tayo ay madalisay. Tayo'y gumaganap ng mga bagay para tayo'y madalisay. Maging banal at tunay pong ang unang dahilan kung bakit tayo magiging banal. Banal ang ating Diyos. Pangalawa, nagmahal ang Diyos sa atin ng gano'n na lamang ibinahagi niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinahagi ni Jesus ang kanyang buhay 100% upang tayo magkaroon ng katubusan. Tayo, ano ang ating tungkulin? We need to continuously connect and relate with Him. We need to continuously connect and relate with other people. And we need to continue to live a life worthy of His calling. Tayo po sa pagkakataong ito'y tumayo at manalangin. Panginoon, sa taong itong 2024, will we be continuing our walk with You? Will we be attaining our goal of heavenly living, holy living in this life, and eternity afterwards? Sinasabi mo, Panginoon, sa Filipos chapter 2, we need to really look at the design of God. For His design is perfect. Yung disenyo niya, iginawa niya yung disenyo niya sa buong nilikha. Katulad ng bawat isa sa atin, His design is perfect. Pero hindi magiging maayos, dalisay, buo ang ating buhay unless the design of His connectedness with us will be our decision and our life moment by moment of sacrifice in His will. Sa pagkakataon ito, lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. Ama naming Diyos, nakita namin ang hangad mo para sa aming buhay. At alam na namin to noong una pa man. Madalas na nababanggit na in discipleship, there is a decision that we have to make to really be submitted to You, to be fully obedient to You, to be trusting and obeying You, Lord God, all the moments of our lives. Pero may mga pagkakataon, Panginoon, kami ay nasubok. Bumagsak kami sa pagsubok. Patawarin mo kami. Panginoon, bigyan mo kami ng willingness, una sa lahat, na matanggap na kami nagkamali. At hindi ibaling sa iba yung pagkakamali namin. O, tingnan yung pagkakamali ng iba. Pare-pareho na lang kami nagkamali. A humble, obedient heart that accepts, Lord, that we are sinning and we have sinned. Dito sa pagkakataong ito, pinapaalala mo sa amin ang mga bagay na hindi mo kinagalakan, kinaluguran sa aming buhay. And now, Lord God, kinakaugnay mo kami at sinasabing, mahal mo kami at ibig mong manumbalik ang koneksyon at relasyon na ito. At ibig mong
yung relasyon at connection na ito'y dumaloy sa iba dahil ayaw mong magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak ang mga tao ng Diyos. Yung iyong katawan ayaw mong gula-gulanin. Ang gusto mo, nagkakaisa sa pag-ibig at pagmamahal. Panginoon, patawarin mo kami dahil hindi kami naging maibigin. Patawarin mo kami dahil hindi kami naging mapagpatawan. Ang inisip namin ay yung sarili naming interes. Yung aming pagsulong ng aming pagpapahayag na kami banal at di nagkakamali. Patawarin mo kami, O Panginoon. Patuloy kang mangusap sa aming puso at pakita mo ang mga bagay na naging dahilan ng aming karumihan. Pakita mo kung paano din namin ito mapagtatagumpayan, O Panginoon. Una, katulad ng sinabi mo, ibig mong maging connected kami sa iyo upang magkaroon kami na maayos na kaugnayan sa iba, sa aming kapwa. Panginoon, matuto kaming humingi ng tawad at tunay na nagpatawad. Tunay ding humihingi ng patawad at hindi lang sa aming mga labi, kundi sa aming buong pagkatao. Panginoon, mahina kami ngunit malakas ka at makapangyarihan. Kung kailan kami napakahina, lalapit kami sa iyo at sasabihin namin, Panginoon, wala kaming kakayanan para isaayos yung mga gulo at gusot na nalikha ng aming maling mga gawi. Lumalapit kami at nagsusumamo, Panginoon. Lagay mo yung kaisipan mo sa amin upang kami makahakbang ng tama't matuwid. Ngunit bago roon, O Panginoon, dalisayin mo kami. Dahil hindi po pwedeng yung will mo'y makasama namin at mangyari sa aming isip unless we fully recognize that we are sinners and because we have sinned, we need to ask your forgiveness. At tunay kaming magtikang hindi na gagawin muli yung pagkakasalang ito. Panginoon, patuloy mong ibigay yung iyong kalooban, yung iyong kaisipan sa amin upang sa mga susunod pang pagkakataon, di na muli kaming malayo sa iyo. Di na muli kaming magkasala sa iyo. Di na muli kaming magkasala sa aming kapwa at maging tunay pong rebelde sa hangarin mo sa aming buhay. Panginoon, salamat sa katotohanan. Kita mo ang aming buhay. Kita mo ang aming puso. Kita mo kung tunay kaming nanalangin ng may pagpakumbaba. Sa mga nanalangin ng tunay na nagpakumbaba, totoong nagtika sa kanilang mga kasalanan, ang pahayag ng Diyos, pinatawad Kanya, nilinis Kanya, at binigyan ka ng kakanya ng maglakad ng ayon sa lakad ng Panginoon, gumanap ayon sa Kanyang wangis at hangarin. Mangyari ang kalooban niya sa iyo upang ikaw ay managumpay sa bawat battle ng buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong disenyo, sa iyong anak na binahagi sa amin dahil sa iyong disenyo. Salamat sa katuwiran ng desisyon na binigay mo rin sa amin ngayong oras na ito at patuloy na ibibigay sa amin. Salamat sa patuloy mong pagdidisiplina sa amin, pagdidisciple namin sa aming sarili at pagdidisciple ng tama sa aming kapwa, ang pagpapahayag ng kilos, buhay at salita ni Kristo upang ang bawat isa sa amin ay sabay-sabay na lumago, sabay-sabay na umunlad sa kaugnayan sa iyo. Sabay-sabay na lalo tigit lumalim sa pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Dahil ang dahilan ng aming kaugnayan ay ang kaugnayan namin sa iyo. Isang matagumpay na kaugnayan magdadala sa amin sa iyong kaharian. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila ka namin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Tayo po ay patuloy naman natili sa presensya ng ating Panginoon. We will be singing a familiar song. It's about God's unconditional love. And because of this love, we are able to love others. And because of this, we can sing adoration to God. And our prayer is to heal our hearts para patuloy pa rin tayo magkaroon ng
love para sa isa't isa. Sige po, let's sing this song. You love me when I was so unlovely. You saw me when I was lost. You showed me how much you really love me when you bought me at the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. Sing. You chose me when I was so unworthy. You blessed me with your own blood. You clothed me with righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. For me. You have paid a precious price for me. Let's sing adoration. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna,
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, church, let's sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Can we give the best adoration and worship, praise to our Lord Jesus Christ? Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise. Ayan, muli praise God po sa umagang ito and praise God din po sa buhay ni Pastor Voltaire na dinala yung mensahe ng Panginoon ngayong umaga. And we pray na patuloy po tayong mag-meditate din nito for the whole week. Sabi nga po ni Pastor Voltaire kanina, hindi na niya ganong in-expound pa verse by verse. And I think it is our work then on our own, on our personal devotion na talagang mas masuri pa at mas maaral pa itong salita ng Diyos. Ayan. For our announcement po, first, yung ating National Bible Month ngayong January. National Bible Week po ay January 22 to 28. Ang National Bible Sunday ay January 28 at ang National Bible Day po ay January 29. At ito po yung magkakaroon ng program po sa munisipyo. Sa January 31 po pala yung mismong program po sa munisipyo. Magbibigay na lang po ng details para dito, para po tayo ay lahat ay aligned at alam po natin kung anong mangyayari sa January 31. Next naman po ay ang ating National Prayer and Fasting na gaganapin sa January 24 to 26. Itong week na po yon. At we hope po na nabasa nyo na rin po yung mga sinend sa ating group chat in preparation for the prayer and fasting. Nandito po nakalagay kung bakit ba natin kailangan mag-fasting. Ano ba yung types of fasting din, no? At kung paano rin tayo magpe-prepare para dun sa ating fasting. So, ito po ay sa 24 to 26, but ang ating breaking of the fast ay yung usual po nating ginagawa na ika-Sunday morning, early morning po, Saturday morning, ang sabi ko pa ba yung Sunday? Okay. Saturday morning, na mangyayari po sa January 27. Please note na magkakaroon po tayo ng mga evening watch sa gabi po nung kada araw. So, dito po ay meron po tayong mga mag-share para po as one church ay magkaroon din tayo ng dagdag kaalaman din dun sa binasa po natin sa devotion natin. So we encourage na sa buong araw, tayo po ay magkaroon ng personal quiet time with the Lord at sa gabi, pupunta po tayo dito sa church para sa evening watch at tayo po ay magpipray din as one church. Yung devotional material din po ay isend po today para din po magkaroon po tayo ng kopya. Magpa-provide din po kami ng physical or printed copies na pwede nyo pong mahingi kay Brother Gat. And kung magkulang man po yun ngayong araw, magsabi lang po kayo sa kanya, mag-request po tayo para po sa Wednesday or Thursday, Wednesday, na pagpunta po natin dito ay mabigyan po tayo ng kopya. Ayan. And ano din po, encouragement din po na ngayon pa lang, di ba po piniprepare na rin po natin yung ating body, yung ating mind, especially yung heart din natin. So we can start preparing for our prayer items na rin. Ano ba yung gusto nating iluhod talaga sa Panginoon for this week? Ayan. And
Kung meron man po kayong questions or concerns, pwede po kayong lumapit sa akin. Lastly po ay, ang prayer and fasting team ay may meeting po after this service para po sa ating planning lang po. And yan. Pinaka-last na po ay i-welcome po natin ang ating new attendee. Siya po si Jersey Surbano na invited po ni Miles. Ayan. So welcome to Christ to the Philippines na Carlan. And later po, pwede po natin siyang lapitan, pwede natin siyang kamayan, and encourage him na hopefully makita ka ulit namin next week. Ayan. Sige po, yun lang po. At para sa ating closing prayer, tinatawagan ko po si Sister Gina. Sandali po tayong tumayo at ating pong papurihan ang ating Diyos pamamagitan ng ating pananalangin sa panguling panalangin. Papuri sa aming Ama na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Diyos na tapat at banal sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon. Sa oras na ito Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat din po sa kapahayagan mo ngayong araw Panginoon. Na ito po o Diyos ay lalakaran namin ng praktikal sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyong mga salita, sa katotohanan nito Panginoon, na tunay na ito yung disenyo mo Panginoon sa aming mga buhay. Na nararapat kami Panginoon na gumanap ayon sa iyong kalooban o Diyos sa kapakumbabaan ng puso na nais mo para sa aming Panginoon. Dakilang Ama, ang katotohanan ito Panginoon ay magdulot Panginoon ng mabuting desisyon Panginoon ng bawat isa sa amin Panginoon upang makalakad kami ng naaayon sa iyong kalooban na tunay na maging ilaw at liwanag ng sanlibutan ito Panginoon na ito po yung nais mo Panginoon sa bawat isa sa amin. Aming Ama, tunay na ang pagdidisiplina Panginoon ang iyong mga salita ay tanggapin namin Panginoon. Ito po ay patuloy na naisin ng aming mga puso na ikaw o Diyos ang tunay na maparangalan Panginoon ng bawat isa sa amin Ama. Turuan mo kami at tulungan Panginoon at tunay na o Diyos na maging malalim kami Panginoon sa iyong mga salita upang matupad namin ang kalooban mo o Diyos. Salamat po sa banal na Espiritu Santo na patuloy na ito ang magagabay sa amin sapagkat ito Panginoon ang iyong iniwan Panginoon sa amin o Diyos. Salamat ng marami Panginoon, pagpalain mo po kami o Diyos at patuloy na pangunahan muli sa isang linggo ng aming lalakaran. Ang lahat Panginoon ang aming gagawin maging kaluguran at kapurihan sa iyo Panginoon. Ama, salamat po sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po, Sister Gina. Yun lang po, maraming salamat. God bless us all and may we have a humble and obedient heart.